dahil nandito ka na, ikot nga pala kita dito sa Azure Urban Resort Residences na pinuntahan namin dito sa Parañaque. Meron itong man-made beach na may poolside bar, may wave pool, may staycation options at marami pang iba. Kung rich kid ka at naka 4 wheels ka, search mo lang sa Waze or Maps. Kung isa kang pa-North or taga Metro Manila ka, pwede kang mag-commute, sakay ka lang ng MRT at bumaba sa Magallanes Station. Sa Magallanes Station, sakay ka lang ng PNR na tren at bumaba ka lang sa Bicutan Station. Konting hiking lang sa footbridge at makikita mo na ang Azure Residences. Marami pang paraan tulad ng pagsakay ng jeep o bus galing sa Metro Manila. Pwede ka rin magbike. Katabi nga pala ito ng SM Bicutan, so kung wala kang pagkain, tawid ka lang. Ang Azure Urban Residences sa Parañaque ay isa talagang condominium o residences na may tropical beach theme. Isa ito sa mga sikat na residences resort as well as isang staycation destination sa Metro Manila dahil sa kakaibang amenities at relaxing na kapaligiran. Pagpasok namin, dumiretso na agad kami sa pag-i-stayan namin. Nakita lang namin to sa Facebook. Kasama sa room ang view of the man-made beach. May konting paalala lang na bawal tumalon galing sa terrace. May malambot na kama, electric fan. Then, kung marami kayo, may kama din sa taas na loft type. May malaking TV na may Netflix, may aircon, dining table, may kasama ng plates and utensils, may mabilis na internet connection, may ref, may microwave na initan ng pagkain, at may induction cooker kung gusto mo magluto sa kitchen. Paglabas namin ay napaka-relaxing ng paligid. Makikita mo agad ang man-made beach. Itong man-made beach, ibig sabihin hindi lang siya basta hinulog ni Lord naturally. Ginawa ito kasama ang construction ng mga condo. Bukod dito, may lap pool din pero para lang yun sa mga resident set. Bago ka makapasok sa mismong man-made beach ay may konting security check. Pero bago tayo pumasok dyan, ikutin muna natin ang paligid. Ay wala na pala dyan. So sa security check, kailangan mo kasi ng wristband para makapasok. Ipoprovide ito ng may-ari ng pag-i-stayan nyo. Pagpasok mo ay pwede kang gumamit ng mga lockers. Malawak din ang man-made beach at may mga open spaces na puno ng mga puno, greenery at kung ano-ano pa. Meron ding poolside bar and restaurant na pwede kang kumain at uminom hanggang sa wala kang maalala. Ang tawag nila dito ay The Sons o mga anak na lalaki. Para sa makukulit na anak, meron ding playground, hayaan mo sila doon. Sa gabi ay mas lalabas ang ganda ng pool at man-made beach. Yun nga lang ay hanggang 7 PM lang ang pool. Hindi lang ma-justify ng camera ng cellphone ko kasi wala pang magandang camera. Subscribe ka naman dyan, baka makabili tayo. Bago ka matulog, try mo pumunta sa roof deck o sa pinakataas ng buildings. Pwede kang mag-sightseeing dito, kitang-kita mo ang polusyon at traffic sa paligid. Iba-iba ang pwedeng maging gastos depende sa pamasahe at room na ino-offer na kinuha nyo. Pero 3,000 to 6,000 pesos karaniwan ang magagastos mo dito. Nagiging wave pool din pala yung pool pero may mga oras lang ito. Karaniwan 2 hours ang agwat. Kung maraming tao, asahan mo na bigla silang maglalabasan sa mga oras na ito. Subukan mo din iwasan ang weekends. Nung nag-ikot ako ng 7 AM ay wala pang masyadong tao kaya magandang ganitong oras mag-swimming. Tandaan, isa itong residences and condominium. Kaya mahalagang irespeto ang privacy ng lahat ng tao, mapa-owner man o visitor. Nandun din ang mga designs o mga paalala sa paligid para sa mas masayang stay. Marami ditong mabibilhan ng pagkain tulad ng 7-Eleven at mga food stalls. Overall, maganda dito at worth trying. Yun lang, bye!